So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 37, day 4. So yan, week 37, day 4. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Corinthians 4:6. Amen. Because the God who said, out of darkness light shall shine, is the one who shined in our hearts to illumine the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen. So yung knowledge of the glory of God ay nasa mukha ng Panginoon. Kaya kailangan makita mo yung mukha ng Panginoon. So mga kapatid, sa ating salamuha, importante nakikita natin ang mukha ng Panginoon. Kaya dapat walang veil, walang talukbong sa pagitan natin at ng Panginoon sa panahon ng ating pakikipagsalamuha sa Kanya. Kaya kadalasan ang unang tinutuos natin ay yung mga kasalanan. Veil yan eh. Yung mga makasanlibotang bagay, veil din yan, mga talukbong yan. Pag nandiyan kasi yung mga bagay na yan, hindi mo makikita ang mukha ng Panginoon. No, kaya tinutuos natin yan upang makita natin ang mukha ng Panginoon, makita natin ang kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mukha. Yung kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoon, yan ang liwanag. Pag sinamarize mo yan, liwanag yan. At itong liwanag na ito, pag nakita mo, sabi rito, ito ay magliliwanag sa ating mga puso. No, magliliwanag din siya sa ating mga puso. Amen. Kaya ang Diyos na nagsasalita dito, sinasabi niya, mula sa kadiliman, ang liwanag ay sisinag. So, yan ang sinabi ng Panginoon. Amen. At ito rin ang nagsasabi na ito ay sisinag sa ating mga puso. Dapat mula sa ating puso, merong pagsinag ng liwanag. Amen. So, tinutuos natin yung mga veil. Ephesians 5:14. Therefore he says, awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Sabi niya, maggumising na yung mga natutulog. Kaya sa umaga, siyempre tulog tayo, kaya kailangan gumising. Ang paggising natin mula sa pagtulog ay katulad ng pagbangon mula sa kamatayan. Habang natutulog tayo, nasa kamatayan tayo. Totoo naman yan eh. Kasi sa Biblia, ang pagtulog ay inihambing sa kamatayan. Kaya yung mga believer hindi sinasabi na matay eh, natulog. Pag natulog ka, di ba? Wala kang alam. Yan ay katulad sa kamatayan. Kaya bumangon ka dyan. Bumangon ka dyan at makipagsalamuha sa Panginoon. Upang ang Panginoon ay sumilay mula sa atin. Mula sa atin at yung isang verse naman kanina, mula sa ating puso. So mga kapatid, magbabasa na ako. Those among us who fear God, hear His voice, and encounter darkness, should remember not to do anything, but trust in God, rely on God, look wholeheartedly to Him, wait quietly on Him, and seek His mercy once more. Yung pinaka-topic kasi nitong MR natin, okay, ay ang pagtanggap ng liwanag mula sa Diyos. At ang liwanag na ito ay sumilay mula sa atin. Natanggap mo ang liwanag, no? At itong liwanag na natanggap natin ay sisilay mula sa atin. Na kung tinignan ka, nakikita ang liwanag sa iyo. No? Hindi ka madilim tignan. So mga kapatid, ang mga believer, dapat ganyan kasi. Pag tinitignan ka ng mga tao, dapat nakakakita sila ng liwanag mula sa iyo. O pwede natin sabihin, lalo na pag nagsasalita ka. Pag nagsasalita ka, nakakatanggap sila ng liwanag mula sa iyo.
So yan yung pinaka-topic. No? Paano ba makatanggap tayo ng liwanag at paano natin maisilay itong liwanag na ito. Amen. So meron dito mga kondisyon na binanggit. Fear God sa panahon na natatakot ka sa Diyos. Ito ay mga kondisyon na nangyayari sa buhay natin. Tama naman. May panahon na natatakot tayo sa Diyos. Okay lang yan. Okay lang yan. Amen. Ako din, may ganyang experience. Minsan natatakot ako sa Diyos eh. Amen. Ano pa? Sabi niya, may panahon naman na napapakinggan mo ang kanyang tinig. So maganda yan. Natatakot ka sa Diyos, okay lang yon. Napapakinggan mo yung kanyang tinig, ibig sabihin walang hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Ano pa? Pero may panahon din na nakakasumpong tayo ng kadiliman. So lahat ng ito ay mga kondisyon na nagiging karanasan natin. Ngayon sabi niya, pag dumating ang mga bagay na ito, sabi niya, wala ka namang kailangan gawin, kundi magtiwala sa Panginoon, umasa sa Kanya, at buong pusong tumingin sa Kanya, at mag-antay sa Kanya, at hanapin mo ang Kanyang kaawaan. So yan yung, so wag natin kakalimutan yung mga points na yan. No, bakit may kadiliman? Bakit may takot sa Diyos? O ito naririnig kong Panginoon, so anong gagawin ko? Aasa ako sa Kanya. Maghihintay ako sa Kanya at hahanapin ko ang Kanyang awa. So mga kapatid, ang isang believer, tuloy-tuloy na naghahanap ng kaawaan mula sa Diyos. Huwag tayo magmalaki. Dapat ang ating buhay ay isang buhay na umaasa sa awa ng Panginoon. Whenever God comes, whenever God bestows mercy, the light of His countenance is our light. His appearing is our vision, and His presence is our gain. If we just touch Him, we see light. Amen. So, kapag ang Diyos ay dumating sa buhay mo, okay, ito ay pagpapakita ng Kanyang awa. Kailang matalas tayo, ang ating pandama, ang ating espiritu, ay may pandama sa mga bagay na sinasabi dito. Panginoon, salamat, dumating ka. Ito ay iyong kaawaan. At sinasabi sa atin, kapag nakita mo ang kanyang mukha, makakakita ka ng liwanag. At ang kanyang pagpapakita ay magiging isang pangitain. At ang kanyang presensya ay isang pakinabang. Ang pinakamatinding karanasan ay kapag nahipo mo siya, sigurado makakakita ka ng liwanag. At yung liwanag na yan, na makikita mo sa Panginoon, ay magiging liwanag mo. Kaya gustong-gusto ko yung verse sa, I think sa Psalms na sinasabi, sa iyong liwanag, in your light we see light. Sa iyong liwanag, kami ay nakakakita ng liwanag. Wala tayong sariling liwanag. Kung hindi ang liwanag ng Panginoon, okay, walang ibang liwanag. Maliban sa Kanya, walang liwanag. At ang tao, isa sa pangunahing bagay na kailangan natin ay ang liwanag. At ang tunay na liwanag ay ang Panginoon. At ito ay nakikita mo pag nahipo mo ang Panginoon. Amen. The moment He hides His face from us, we are immediately in darkness. O yan, may mga ganyan. Tinago ng Panginoon ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha, hindi niya pinakita sa atin. Nako, yan ay kadiliman para sa atin. Parang Panginoon, asam ka. Nawala ang Panginoon. Nawala ang kanyang mukha. Siguro may nangyari. May nangyari. Kaya yung biglang nagtago siya mula sa iyo. At damang-dama mo ang kadiliman pag nangyari yan. Di ba? Minsan may nangyari. O bigla kang nainis, nagalit, nawala ka sa espiritu.
Nagdilim ang nagdilim ang kapaligiran mo, delikado yan. Amen. Delikado pag walang liwanag. Amen. So no matter how much we strive for light, it is of no use. Regardless of how much we struggle, it is in vain. Enlightening does not depend on our striving and struggling, but depends on the mercy of God. So pag nawala ang liwanag, minsan pinipilit mong ibalik, hanapin. Hindi siya bumabalik. Hindi siya bumabalik. So sa mga panahon na yan, wala kang magagawa, kundi umasa sa awa ng Panginoon. Kapag kung muli siya naawa, babalik ang kanyang liwanag. Amen. So dito, bibigyan tayo ng mga ilang puntos na sana matandaan natin na makakatulong sa atin upang tayo ay makakita ng liwanag, makatanggap ng liwanag, at maging maliwanag. No? Sumilay ang liwanag sa atin, lalo na sa ating mga puso. So, babasahin ko. So first, ito yung unang punto. First, we must want the shining. Since light depends not on our asking or seeking, but upon our accepting and receiving. Then whether we are willing to accept and receive is the first condition of our being enlightened. The light is within us, constantly waiting for us to receive its shining. So yung liwanag, mga kapatid, andyan na yan. Nag-aantay lang naman siya. Hindi naman yan depende na kailangan mo pa siyang hanapin o magsumikap ka. Hindi, nandiyan na siya. Ang kailangan mo lang, tanggapin, kunin yung liwanag. Ganun lang kasimple. Kung minsan pinapahirapan mo pa yung sarili mo, asan ang liwanag? Hindi ko siya makita. Hindi, andyan na siya. Andyan na siya. At gusto niya na isila yung sarili niya sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin natin ito, kunin natin ito. At ang liwanag ay mapapasa iyo, ikaw ay magliliwanag, at siya ay sisilay sa iyong puso. So yung unang kondisyon, tanggapin mo lang, kunin mo siya bilang liwanag. Ganun lang. Ang dali. Second, we should open ourselves to the Lord. The Lord is light. So if our whole heart is turned toward Him, we definitely will have light. But if we turn away from Him and incline toward other things, we definitely will not have light. So yung pangalawa, buksan mo lang yung sarili mo. Okay, buksan mo yung sarili mo sa Panginoon, at sapagkat siya ay liwanag, pag binuksan mo yung sarili mo sa Panginoon, okay, dadating siya. Mahihipo mo, matatanggap mo, makikita mo, mararanasan mo, at sisilay ang liwanag sa iyo. Subalit, kung hindi tayo bumaling sa Kanya, ang problema natin, kaya hindi makapasok yung liwanag sa atin, kasi tayo ay nakabaling sa ibang bagay, hindi sa Panginoon. Kaya, walang liwanag. So when the heart is not turned toward the Lord, the veil is there. But when it turns to the Lord, the veil is taken away. Then one can see the Lord face to face. Then one can see light. Therefore, if we want to receive the shining, we must open ourselves to the Lord and from deep within, release ourselves, putting ourselves before the Lord without a bit of reservation or holding back. Amen. So, yung veil kasi, lagi nandyan siya eh. Ito, pakinggan ninyo. Okay. Hindi natin aalisin yung veil, tapos tayo ay babaling sa Panginoon. Hindi ganon. Pag bumaling ka sa Panginoon, yung veil nawawala. Kaya may veil, hindi ka nakabaling sa Panginoon. So, ano siya? Matik siya. So, naalala ko, minsan may mga pinto kami dinadaanan. Hindi siya bumubukas. Pero pag lumapit ka na, automatic bubukas siya.
Pero pag hindi ka lumapit, nakasara siya. So, sasabihin mo tuloy, ay, hindi ako makakadaan, sarado. Lumapit ka para maabot ka ng sensor. So, ganun. So, yung mukha ng Panginoon, okay, hindi mo nakikita kasi hindi ka pumipihit at bumabaling sa Kanya. Pag bumaling ka sa Kanya, mawawala yung tabing, makikita mo ang Panginoon. So, yun yung trick dyan. Kaya, minsan sasabihin mo, ay, hindi mo na ako babaling sa Panginoon. May harang, may adlang eh. Hindi. Bumaling ka na. Bumaling ka. Maaalis yung hadlang. Kasi tayo ay mga sisidlan eh. Alam niyo ba, bakit marami mga bagay na nakaka-occupy sa atin? Kasi hindi tayo nakabaling sa Panginoon. So, ang sikreto, pag baling mo, yung mga kung ano-ano, naaalis silang kusa. No? Pag nakita mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagbaling, wala ng veil. Wala ng hadlang. Wala ng talukbong. Oo. So, yun yung tinuro sa atin. Na sinasabi, kung bumaling ka sa Panginoon, ang talukbong ay maaalis. Ganun lang. Ay, ganun pala yun, brother. Oo, ganun lang yun. So, ngayon, hindi ako nakabaling sa Panginoon. Pero biglang, naisip ko, babaling ako sa iyo. Lord Jesus, Panginoong Jesus. Boom. Madadala ka sa Panginoon. Makikita mo yung mukha niya. Wow, makakakita ka ng liwanag. Kaya ang pangalawang susi dito ay ang buksan ng iyong sarili sa Panginoon. At ang ibig sabihin niyan ay bumaling ka ng buong puso sa Panginoon. So yan yung pangalawa. Third, ito, we should put a stop to ourselves. Preno to. Lagyan mo raw ng paghinto yung sarili mo. Pagbaling mo, huminto ka na. Nakaharap ka na sa Panginoon eh. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa dyan. Amen. So we should put a stop to ourselves, which is to put a stop to our views, our ways of looking at things, our feelings, opinions, and words, etc. Amen. So stop. Sabi niya, ano yung stop mo? Huwag ka na palinga-linga. Stop your views. Nakita mo ng Panginoon, wag na, so, wag na. Diretso nakita mo ang Panginoon. Focus ka sa Panginoon. So, may liwanag dyan. Ihinto mo rin yung mga pagtingin-tingin sa maraming bagay. Ihinto mo rin yung damdamin mo. Nakita mo ng Panginoon, nagsisik ka pa, ano yung mararamdaman ko? Wag na makita mo ang Panginoon. Okay na yan. Amen. So, ang iyong mga opinion, salita, ihinto mo yan lahat. I-enjoy mo yung presensya ng Panginoon. Mag-intay ka. Maaaring siya ay magsasalita sa iyo. Mag-intay ka. Makikita mo ang kanyang ngiti. No, mag-intay ka. No, at tamasahin mo yung kanyang liwanag. Amen. So, yan yung pangatlo na sinasabi sa atin. Amen. Kaya sabi niya, yet being unable to put a stop to ourselves is also a veil, a serious veil, which prevents us from being enlightened. Yung bagay na hindi ka humihinto, eventually ay magiging isang talukbong yon, na magiging dahilan siya na hindi ka makakita ng liwanag sa Panginoon. Ang ano kasi natin kung minsan tayo ay tuliro, aligaga, nakita mo ng Panginoon, hindi ka pa ayaw mo mag-tame. So, gusto kong gamitin yung, dapat mag-tame ka. No, alam niyo sa sakyan, may time na dapat i-full brake mo siya. O gusto mo mag-sightseeing, hindi ka pwede mag-sightseeing habang nagda-drive ka. Huminto ka at itabi mo yung sasakyan, i-enjoy mo kung ano yung gusto mo makita. No? So, sa ating pagtatamo ng liwanag, no, ito ay mahalagang matutuhan natin. No, Panginoon, ikaw lang ang gusto kong makita. Pag nakita kita, sapat na. Wala na akong iisipin. Hindi na rin ako magsasalita.
No? Ikaw ang gusto ko makita at ang iyong liwanag. Kung may magsasalita, hayaan mo ang Panginoon na magsalita. Huwag na tayo madaldal. Hayaan mo siya na magsalita. Hindi mo na sasabihin, Panginoon, ako mabuti nakita kita. Ay, ako, tagal ko nakita na. Tumahimik tayo. Ito kasi mga salamuhan ng buhay ito eh. Sapagkat ang liwanag, okay, ay isang karanasan na natatanggap natin sa panahon ng salamuha. Panahon ng salamuha. Kaya hindi ka kailangan napakalikot. Hinto. Okay. Amen. So when a person who is completely stopped comes before the Lord, he can be exceedingly simple and single in receiving the Word of God, the Word of the Lord. When he reads the Bible, he does not read his own opinion and explanation into it. Amen. Amen. So, ang ating paghinto, ginagawa tayo simple, parang payak. Okay? At tapat. No? Na tatanggapin lang natin ang salita ng Panginoon. Hindi rin tayo makikipagtalo sa salita. Pwede mo siyang i-pray-read. Pero hindi ka kukontra. Huwag tayong kumukontra. Mawawala ang liwanag. Amen. Kaya sa mga panahon na yan, pag binasa niya ang Biblia, okay, hindi siya magkakaroon ng sarili niyang opinion. Kundi, nakafocus lang siya dyan. Wala din siyang paliwanag. Nakafocus lang siya sa salita. In the beginning, it seems that he does not understand what he reads. But when the light comes, the great things in the Bible shine in him, causing him to have revelation. Amen. So pwede sa mga umpisa, kasi pag nagbabasa tayo ng salita, hindi mo agad masunggapan o mag-grasp yung kahulugan niya. Okay lang yon, nagbabasa ka. Pero pag dumating ang liwanag galing sa Espiritu, ito ay lilikha ng pangitain na hindi mo inaasahan. Yun ang maganda. No? Mula sa Panginoon, dumating ang liwanag habang ikaw ay nagbabasa, nabuksan yung pangunawa mo, nabuksan yung mata mo, nakakita ka ng liwanag. At ito ay maging isang revelation. Hindi mo na makakalimutan yan. Yung mga ganyang pinakita ng Panginoon. Maski na ilang taon, naaalala mo yan. Kung araw-araw nakakakita ka ng revelation, magiging mayaman. Okay? Ang pagbubuo sa iyo. Amen. The same is true when he hears a message. His whole person from within to without waits quietly before the Lord, desiring to hear his speaking. That's when the words are released. He can grasp the essential point of the message and receive from within the Lord's word. Such a person, because he can stop himself, is able to receive unceasingly the living word of God, which means the light of God. For the light of God rests within the word of God. Amen. So ito naman ay sa panahon na tayo ay nakikinig sa mensahe. So marami mga time kasi nakikinig ka sa mensahe. Pwedeng video, pwedeng actual. Ito, mahalaga ito. Sapagkat ikaw ay dinala ng Panginoon sa harapan ng mga kapatid na nagmiministeryo ng salita, huwag mong maliitin yung sitwasyon na yan. Kasi maraming panahon, nakikinig tayo ng mensahe, pagkatapos ng speaking, wala kang nakuha. Blankong-blanko ka. Alam niyo ang dahilan? Kasi busy-busy ang ating sarili. Busy-busy tayo. Ang dami nating iniisip. Ang dami nating kinoconsider. At kumisa naman, inaatake tayo ng kaaway na kakatulog tayo sa panahon na ganyan. Kaya sayang. Subalit kung sa mga panahon na yan, tayo ay tahimik sa harapan ng Panginoon, kaya mong pahintuin ang galaw
lalo na ng kaisipan. No, pag napahinto mo siya, no, dadating sa iyo ang liwanag, makakakita ka ng pangitain, makakatanggap ka ng malaking pagpapala mula sa Panginoon. Kaya huwag natin sayangin yung mga ganyang pagkakataon. Kaya madalas, bago tayo makinig ng mga mensahe, manalangin tayo, Panginoon. Bubuksan ko ang sarili ko. Bubuksan ko ang aking sarili. Pahintuin mo, Panginoon, ang kaisipan ko, napaka-wild. Habang nakikinig ng mensahe, yung kaisipan mo naglalakbay. Pumupunta siya sa Iran, pumupunta siya sa US, pumupunta siya sa China, kung saan-saan. Maya, ay tapos na pala yung message. Anong na-gain mo? Wala. Tapos nagbayad ka pa ng training. O lalo na pumunta ka pa sa ibang bansa, namasahe ka, gumastos ka ng mga dollar, wala ka natamo. So ito mga sinasabi sa atin, na pahintuin natin ang sarili natin. Ito ay training. Training ito. Sa panahon ng pagdulog mo sa Panginoon, pahintuin mo yung sarili mo. Kung nagbabasa ka ng Biblia, pahintuin mo yung sarili mo. Kung nakikinig ka ng mensahe, pahintuin mo yung sarili mo. No? At magkakaroon naman ng pagkakataon, sa panig ng Panginoon, magkakaroon siya ng pagkakataon na magsilay ng liwanag, magpakita ng mga kahayagan sa atin, ipagpalain tayo sa mga panahon na yan, at mas mainam kesa naglakbay yung mga sarili mo, hindi mo siya napahinto. Sayang. so ngayon, masabi niyo, brother, may ganyan pala? Meron. Pagpapahinto ng sarili, meron. Hindi go ng go yan. Meron yan. Na ganyan. Salo, ang fellowship mo sa Panginoon sa umaga, dapat nakahinto ka dyan. Nakafocus ka sa Panginoon. Kasi ito ay isang training na mag-training tayong pag-focus sa Panginoon, bumaling sa Panginoon, buksan ang ating sarili sa Panginoon, huminto. Huminto tayo. Pero hindi natutulog. Gumising din. Gumising mula sa kamatayan. Amen. Okay, so maganda yung sinasabi niya. The same is true. Okay, so tapos na ito. Fourth na ako. Fourth, we should not dispute with the light. As soon as we have the lightning and sense within, we should immediately accept, submit, and deal accordingly. Whenever we dispute with the light is withdrawn. Dispute. Ay, nako. So tayong mga tao, mahilig makipagtalo. Hindi nagpapatalo. Alam niyo, pag hindi ka nagpapatalo, mahilig ka makipagtalo. Hindi naman lahat ng hindi nagpapatalo ay maingay. Yung iba, hindi nakikipagtalo sa labas. Pero sa loob, hindi tumitigil yan. Umaabante yan. Pero pag tinignan mo, tahimik lang. Pero hindi ibig sabihin, nasubdue mo siya. Hindi ibig sabihin, nasupil mo yung tao. Hindi. Pero ito, sinasabi rito, huwag kang makipagtalo sa liwanag. Kapag dumating ang liwanag, mga kapatid, kadalasan may conviction yan. May conviction. At kapag ikaw ay kinonvict ng liwanag, ibig sabihin, yan ay katumbas na ang Panginoon mismo ang nagwika sa iyo. Pag sinabi niya na, mali ka. Yung liwanag, pinakita niya, mali ka. Yan ay katumbas na ang Panginoon mismo ang nagkukonvict sa iyo. Subalit kung nakipagtalo ka dyan, hindi Panginoon. Mali siya, hindi ako. Sasabihin mo ba, Panginoon, ikaw yata ang mali. Ano mangyayari sa iyo? Mapupuno ka ng kadiliman dyan. Kaya ang sinasabi sa atin, okay, huwag kang makipagtalo sa liwanag. Tanggapin mo siya. Tuusin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng liwanag. At magpasakop ka. At tuusin mo ng naaayon sa pamamagitan ng liwanag.
So, ito, bihira kasi na re-realize natin yung mga ganitong bagay eh. Bakit hindi ka nabe-bless? Bakit hindi nagbabago yung buhay mo? Bakit hanggang ngayon ganyan pa yung ugali mo? Sapagkat hindi natin tinatanggap, okay, ang liwanag. Hindi natin tinutuos ang mga bagay na pinakikita ng Panginoon. No. At yan ay katumbas ng pakikipagtalo sa liwanag. Oh, di ba? Kaya kapag ganyan, hindi ka magbabago. Walang pagbabago. Maski ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Matigas ako. Mahilig akong makipagtalo. Hindi ako yumuyok. Pero ang pinakakaranasan ko, okay, ay nang dumating ang liwanag ng Panginoon. Talagang napaano ko. Na-convict ako. Yumuko ako dyan. Nagpakababa ako. At nakatanggap ako ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Kaya pwede kong sabihin, yung mga ganyang experience, ang pinakamatindi sa akin, sa buhay ko, yung conviction ng liwanag. Yan ang isa sa pinakamatinding karanasan ko. Kaya itong mga outline natin, mga kapatid. Okay. Enjoying, experiencing, expressing Christ. Yan ay mga bagay, okay, na kung saan dinadala tayo ng mga salitang ito. Hindi ka magbabago dahil marami kang alam. Hindi ka magbabago dahil matagal ka na. O hindi ka magbabago dahil magaling ka mag-speak. Hindi yan. Kumisan, magdadala pa yan para maging palalo tayo at bumilib tayo sa sarili natin. Pero sa panahon na yung liwanag ay dumating, tinanggap mo, okay, nagpasakop ka, tinuos mo, babaguhin niya yung buhay mo. At mabe-bless ka. Amen. Amen. Okay, so natapos na yung fourth niya. Pero may isang sinabi pa siya rito sa last part. Sabi niya, not only does the Holy Spirit work in this way, even those who have the ministry of the Holy Spirit in this way, a servant who knows God and is used by God is always happy to help others. Okay. So ito ay sa panig ng mga naglilingkod sa Panginoon, nagmiministeryo. Masaya ang Panginoon at tayo ay ginagamit niya upang makatulong sa iba. Yung ating pagsasalita, kung sa kaawaan ng Panginoon maging maayos siya, ito ay malaking tulong sa mga tao, sa mga kapatid natin. Pero hindi yan ayon sa ating kakayahan. Ang mga nagmiministeryo ng salita ay naibunga ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbubuo na nanggaling sa kanilang mga sufferings. Okay. At masaya ang Panginoon na kung na-train ka niya, sa pamamagitan mo, natutulungan ng iba. So yun yung panig ng tagapaghain ng salita. So sa panig naman ng mga kapatid na nakakatanggap ng tulong, ito naman ang sabi niya. Yet if you criticize him or intentionally resist him, he will not contend with you. So may mga kapatid na nakikinig. At habang nakikinig, gusto naman nilang makinig, pero namimintas naman sila. Okay lang yan, sige, makinig ka at mamintas ka. Kaya lang, okay, sabi niya, so nakikinig ka. So sa parte ng speaker, gusto ka niyang tulungan, masaya siyang matulungan ka. Sa panig mo, nakikinig ka, pero habang nakikinig ka, namimintas ka. Kinikriticize mo, hindi ka sang-ayon sa mga naririnig mo. Okay, so ito nababasa ko lang naman. Yet if you criticize him or intentionally resist him, he will not contend with you.
Eh yung speaker, maski harapan mo yung i-criticize, kung maayos naman yan, hindi naman niya makikipagtalo sa'yo. Wala lang sa kanya yan. Oo. Okay. Or reason with you. Okay. Or argue concerning right or wrong. So sa panig ng maayos na speaker, pinakinggan mo siya, criticize mo, hindi siya makikipagtalo sa'yo. Hindi siya makikipagbaka sa'yo. Wala siyang sasabihin sa'yo. So yan yun. Okay. He has only one way. He simply withdraw. Ang pwede lang niyang gawin ay umalis at iwasan ka na. Ayaw mo makinig, nakikipagtalo ka, hindi naman siya makikipagtalo sa'yo. Ang mga speaker na pinintasan mo nakipagtalo sa'yo, nakipagbalitaktakan sa'yo, hindi maayos yan. Ang pwede lang niyang gawin ay layuan ka na lang. Ganun lang. Ganun lang kasimple yan. Having nothing more to say to you, wala na siyang sasabihin sa'yo, and being no longer able to help you. At sa kahuli-hulihan, hindi ka na rin niya kayang tulungan. So, dalawang panig siya. Sino ang nawalan ng liwanag? Yung speaker ba? Yung nagmiministeryo ba ng salita? Hindi. Ikaw na namimintas. Kaya, kung minsan nangyayari yan, alam ko, naku, ito namang speaker na to. Lagi yun na lang ang sinasabi. Napakinggan ko na yan, nabasa ko na yan, o baka may galit ka doon sa speaker. Anyway, praise the Lord. So mga kapatid, mahalaga ang liwanag. No? At ito ay nakasalalay sa ating attitude, sa ating mga natutuhan, lalo na sa mga mensahe na katulad nito. So nawa pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Salamat Panginoon, ikaw ang liwanag. Kung wala kaming liwanag. Kaya Panginoon, turuan mo kami ng tamang asal. Panginoon, sa panahon na kami ay dumudulog sa iyo, sa panahon na kami ay nakikinig ng mensahe, sa panahon, Panginoon, na kami ay nasa presensya mo. Alam namin na mga punto na binibigay mo ay mga bagay na dapat namin matutuhan. Ito ay para sa pagtatamo ng liwanag mula sa iyo. Salamat. Amen.